So, ang A tag ay nag-redirect. So, ang link niya ay update.php. After nun, meron tayong question mark. So, ang role ng question mark na to, ibig sabihin, nagbibigay tayo ng query parameters. So, ang query parameters natin dito ay update by ID. Yan yung pangalan ng query parameter natin. So, yung query parameter na yan, mapupunta siya sa underscore get na global variable. So, pag pumunta siya sa update.php, yung underscore get global variable, and yung parameter na update by ID, kung anong ID ng user yung mapupunta doon. For example, dito, balik tayo rito. Pag tiningnan nyo yung button, pag hinover nyo, ayan, may nalabas dito sa baba. So, update.php yung link, tapos ang parameter niya ay update by ID. Ngayon, kita nyo yung value after ng equals ay 2. Kasi nag-hover ako dito sa pangalawang edit button. Yan yung ID ng pangalawang edit button, 2. Pero pa nag-hover ako dito sa 6, ang makukuha niyang ID ay 6. So, yan. So, after nun, i-redirect tayo sa update.php and makukuha natin yung user ID. So, paano yon? Punta tayo sa update.php. So, update.php, kita nyo rito sa get global variable and nagpasa tayo ng update by ID parameter. So, kung ano yung nakikita nyo hinover natin kanina sa edit button, yun yung ID na malalagay dito sa variable na to. So, after nun, before tayo mag-edit, kailangan kunin muna natin yung dating info ni user. So, magse-select query tayo. So, get old user info by user ID variable. So, SQL. So, select nyo yung name, email, bday. Tapos, kung saan table. Tapos, where statement or where clause. Hahanapin natin kung kaninong ID. So, ID equals to user ID. So, yan. So, pag kinlik to, lahat ng info ni John ay makukuha or ni updated. So, dito tayo kay Mac naman para maiba. Yan. Lahat ng info niya ay makukuha. Ito yon. Ito yung code para doon, yung select query. So, pagka-select natin, i-check natin yung result. Tapos, ilalagay natin sa variable na original name, email, and bday. So, saan natin ito ilalagay? Itong original name, email, and bday. Ilalagay natin siya dito sa input tags natin. So, sa input tags, for example, itong name. Ang input tag niya ay ito. So, saan natin ilalagay yon? Sa attribute na value. So, kita nyo rito, value, and then double quotation, tapos nag-insert tayo ng PHP code. Doon, ine-echo natin or piniprint yung alin glass? Original name. Sa pangalawang input sa email, ano ine-echo natin? Original email. Tandaan, gagamit tayo ng value attribute. Tapos yung nasa loob nun yung PHP. Ayan. So, same lang din dito kahit sa birthday. So, bday, value, ayan, birthday. Tapos, meron naman tayo ngayong bagong button dito. So, gagawa sa update.php, gagawa kayong form ulit. So, pwede nyo i-copy yung insert. Kung ano yung form nyo sa insert, i-copy nyo and i-edit nyo lang. So, yung button type, same pa rin, submit. Ibahin nyo lang yung pangalan, update button. Tapos, update. Tapos, pag kinancel, href ulit sa webpage.php. Ngayon, wag nyo kakalimutan tong form action, kahit blanco lang, okay lang.
pero yung method, kailangan naka-post pa rin siya. So, ibig sabihin, magpapasa siya ng data sa database. Updated data. So, ito na yung update code. So, dito, chine-check kung na-click daw si update button. So, name equals to global na post variable. So, itong global na post variable, nagkakaroon lang siya ng value depende rito sa inputs nyo. Kung anong pangalan ng inputs nyo, for example, dito, name. Pag sinubmit nyo yan, gamit tong button na to, magkakaroon kayo ng query parameters sa post global variable na name, email, and bdate. So, yung parameters dito sa post global variable, ito yung name ng alin. Input tag nyo. So, kaya kayo naglalagay dito ng name. Okay? Yan yung magiging query parameter name nyo. Yan, email and bdate. And then, gawa kayo ng panibagong variable, update. So, ang syntax natin, update, tapos table name. And then, isa-set natin yung mga columns. So, dito, i-update natin yung column name and after nun, yung name variable. Dito, medyo strict to si PHPMyAdmin. Kailangan, pag nire-refer mo yung table name or table columns, kailangan nasa loob siya ng backticks. Ngayon, pag sa mga values naman, kailangan nasa loob ng single quotation. Tapos, saka nyo ilalagay yung variable name. Backticks. Ito siya. Katabi ng 1. Isang click lang siya, ganon. So, ito, sample. Ayan. Ay, sorry. So, ayan. Ito. Isang click lang. Sorry, ayan. So, ayan. So, dito ina-update natin si name. Tapos, quit ulit para panibagong column naman. So, si email. Tapos, quit ulit. Si bday. Sorry. Si bday. So, sa pinakahuli, wala na siyang comma. Doon na tayo maglalagay ng where clause. So, where ID is equals to user ID. After nun, same ulit ng process, prepare ng statement, and execute. So, pagka-execute, i-check natin kung ang location ba is si webpage.php. And then, kung update or not. Okay? So, yan. So, pag nag-update tayo, punta siya sa webpage.php. So, try natin i-update. Lagyan natin ng dyan, yung pangalan. Tapos, ito. Yan. So, pag in-update, yan, map dyan na siya. So, dito naman tayo sa delete. Hindi ko alam ba't nag-error. So, magde-debug tayo konti. Kasi, last time, gumana naman. For sure, wala akong binago rito. Hindi ko lang alam. So, naka-record po ito ngayon. I-upload ko. So, sana recorded din yung mic. So, ito, rinig naman. Nakukuha niyo yung input ng mic. Okay? Then, we have the delete button. So, same lang din. Edit natin si webpage.php. So, ito, activity number 5 na to sa delete button. Pero, ang i-upload nyo is activity 4 and 5. Iisa lang. So, tatlong file lang i-upload nyo. Webpage.php, delete.php, saka update.php. So, ngayon, i-require ko pa rin kayo mag-video demo lang. Yung mismong pag-showcase ng functionalities ng update saka delete. Hindi na po. So, punta na tayo dito. So, same lang din. Itatabi lang natin siya kay update by update.php na button. So, ito. So, pwede nyo lang siya i-copy-paste. Tapos, i-paste nyo lang dito sa katabi niya. Sa loob ng isang td na tag. So, baguhin nyo lang yung pangalan, delete.php. Tapos, delete by ID.
and then ID. After nun, check natin kung nakukuha niya yung user ID. So, pag ginover natin, dapat, ayun, kita sa baba, ID6, ID3, and ID1. So, dito, after nun yung ID, mapupunta ulit kanino? Kay delete.php. So, ito, wait lang. So, tama naman, delete by ID is set. Yan natin, ha? Mag-debug lang tayo konti. Ayan, yan yun. Dapat kasi mangyayari diyang class, pagkapunta niya kay delete.php, magkakaroon ng confirmation modal ng JavaScript. Ngayon, pag in-okay nyo, magdadagdag tayo ng confirm delete parameter. Tapos yung confirm delete parameter, gagawin natin true. After nun, doon natin i-check kung nag-true ba siya. Ayan. So, pag nag-okay lang yung user doon, doon lang siya magra-run ng deletion. So, wait lang. Debug lang natin. Promise na natutunan last time. Baka yung JavaScript kasi may problema eh. Dapat lalabas yung JavaScript dito. Anong nangyari? Yan no, nakikita niyo yung ID. Saan? Sa naka-edge show eh. Sige, habang